Yo, what's up sa inyo dyan guys? Long time no see. Tara, pag-usapan po natin tong viral po na pinag-usapan kamakailan lang mga tol. Kung saan dito po ay involved yung anak daw po ni Francis M na si Francesca Magalona, kung saan ito po ay pinasayaw ng kanyang nanay sa isang bar. Marami po tayong pag-uusapan dito sa maiksing video po na ito, kaya siguraduhin mo natapusin mo yung video na ito. Pero bago ang lahat, please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated kang palagi sa mga videos natin. So yun na nga, let's go! So yun na nga mga tol, dito po sa page, kung saan ang pangalan po ng page ay Technique. Okay, hindi ko alam no, ngayon lang po ako napadpad yata dito sa page po na ito. Ang caption po na nakalagay dito, anak ni Francis M na si Francesca Magalona, pinasayaw ng ina sa bar. Tapos naka-mention pa dito si Francesca Magalona no. Saka si Boss Toyo. Sabi dito, Boss Toyo, may panawagan kay Ma'am Camille Villar. So, tignan po ninyo yung Facebook page na Gran Turismo Nightclub GT. And yung page din po ni Boss Toyo para dun sa mga karagdagang impormasyon sa usapin na ito. At doon po sa page ni Boss Toyo, naka-caption po sa kanyang post ay Ma'am Camille Villar, baka po pwede. Sabi dito, baka po pwede natin ipasara tong club na to. Minor ang pinost nila at ayaw i-take down yung post. Sa mga followers ko, tulungan natin yung bata. Wag na natin intindihin yung nanay. Nagkamali na yung bata. Wag na natin intindihin yung nanay. Nagkamali na yun. Bata na lang dahil napakabait niyan. Okay. So dito po sa comment section, sabi dito ni Ako Po Si Mago, exploitation, ikulong yung nanay tapos ipasok sa DSWD yung anak. So, dami po nag-likes dito at meron po ditong reality no. Pag napansin po yan at ginawan po ng kaukulan na parusa o pag-aaral maging sa kaso nito, ay maaari po talagang mangyari yan. I believe no. Disclaimer lang, yun po yung aking opinion dyan sa bagay na yan. Sasabihin dito, tapos sampunin mo. So medyo may mga kalokohan din dito na comment no. So siguro kaisipan na lang yan ni Bravo Poms no. Okay, so siguro may isip niya pagka ganyang mga bagay no, meron namang magsasamantalang iba. Pero I don't think so na masama naman yung comment nito no, kasi I believe ay ine-expose mo talaga yung anak mo kapag ginawa mo yung ganyan at may pananagutan po talaga yung nanay dyan, lalo na underage at minor. Hindi ako well versed sa mga usaping batas patungkol dyan, pero I think talagang meron pong pananagutan, lalo na tignan po ninyo maigi, ito po yung bar talaga o isang club kung saan alam na ninyo yan no, may batas para dyan na bawal po dyan ng minor de edad at ginawa po nila yan no. Sabi dito ng isa, 15 years na naman silang mananahimik nyan for sure. So ayan, ano ba yan, usaping pang artista no, basta yan. So dito iba pa, may blessing naman ng mama niya. Okay, so nakakatawa na ba yun? Nakakatawa na, parang nakakatawa yata yun no. Okay, tawanan po natin, sige. Parang may pahintulit ba, ganon. So iyan, syempre bago po lahat natin ituloy-tuloy yan no, dito play po natin yung video dito kay Showbiz Philippines dito sa TikTok no. Kahit di natin tapusin, siguro kahit yung konti lang, play natin. Nakakagulat, Abigail Rait pinasayaw ang kanyang minor de edad na anak na si Francesca Magalona sa isang nightclub. Mga netizens umalma. Bakit daw ito pinayagan? Ito ang buong storya. Humaharap na naman sa panibagong issue ang alleged daughter di umano ni Francis Magalona na si Francesca Gail Magalona, pati na rin ang nanay niya na si Abigail Rait. Matapos silang makuhanan ng photos at videos na nasa loob ng isang nightclub at sumasayaw sa harap ng maraming tao. Makikita sa video na ito na nagtitwerk si Francesca sa harap ng maraming tao habang siya ay kinukuhanan ng mga photos at videos ng mga kababaihan at kalalakihan doon sa loob ng nightclub. Kitang-kita din dito sa isa pang video na nagsasayaw na sila kasama ang kanyang nanay na si Abigail Rait.
Napag-alaman na nasa Gran Turismo Club sa Las Piñas ang mag-ina at nandoon sila para sa kanilang anniversary. So kamakailan lang mga tol na nakagawa po tayo ng video kung saan nakaraan po nagawan po natin ng video si si Boss Toyo mga tol no, na kung saan meron po tayong napuna dun sa isang content niya, kaya medyo hindi po tayo natuwa dun sa isang content po niya. But now dito po sa mini-mention po dito na ginawa ni Boss Toyo ay totoo po yung opinion niya, yung komento niya dito ay maganda dahil meron siyang sinasabi patungkol dito sa kaganapan na to kung saan ito po hindi talaga karapat dapat mga tol. So yun, dinagdag ko lang no para malaman lang ninyo na para dun sa mga nakakita po ng content natin nakaraan na ginawa natin, pwede po ninyo i-stock yan dyan sa channel po natin para malaman po ninyo. So yun lang, para dun lang sa mga nakakaalam po at gusto malaman na yun patungkol kay Boss Toyo. So yun na nga, back to this topic. Ito po ay nag-comment si Boss Toyo gaya po nung nakita po natin kanina dito sa isang Facebook page. So yan no, baka pwede natin ipasara tong club na to. At isa nga po dun sa mabigat po na sinasabi po dito ni Boss Toyo ay ayaw i-take down yung post. Talagang parang proud pa po yung club na yon. Parang proud pa po yung mga may kinalaman o mismong club po dito sa post po na ito no. Yung usapin na to, topic po na ito kung saan ginawa ito. No, makita po ninyo, sabi dito kung totoo po yun, mga tol, ay nag-twerk pa mismo. Although, ito po ay ginawa po ni Francesca na kumbaga hindi naman siya pinilit o something, pero doon sa nakikita natin, no, hindi natin alam kung anong relasyon po ng magnanay, kung ano sila sa personal, kung ano sila talaga, kung ano bang ganap, bakit hinayaan na lang, ganun na lamang, hinayaan na lamang siya na gawin yan, kung bakit inalaw ng nanay niya na gawin niya yung bagay na yan, at siya naman bakit niya ginawa yan. Talagang subject po talaga yan for investigation, subject yan para pag-usapan, pag-aralan yan, dahil hindi talaga maganda may dudulot po yan sa mga katulad ni Francesca at syempre sa kanya mismong pagkatao. Dahil tanggap naman natin pasama na ng pasama yung mundo, 'di ba? Pero para wala kang sabihin, para wala kang gawin dun sa pagkakataon na may mga pangyayari, kaganapan na gaya po nito, ay hindi masama po yan magbigay ka ng opinion, magkaroon ka ng pakialam, no, concern dito. Kaya nga may tinatawag na concerned citizen, 'di ba? Pag mayroon kang pakialam sa kapwa mo, natural yun, may gagawin at gagawin ka sa abot ng mga kaya mo. So, ayun nga, no, kanina, di natin alam kung sino si Camille Villar. Siya pala ay government official, no? Siguro dun sa nasasakupan niya. So, ayan. So, yun na nga. At ito po yung mismo actual na video. 19 seconds lang po ito na keep play natin. Okay guys, so maiksi lang po yung video na yon, pero 'di ba? Alam po natin kung anong klaseng kaganapan po yun, lalo na po doon sa mga nakakaunawa. So ikaw, kung anak mo to at ginawa niya, kung kapatid mo to at ginawa niya, kung sino man na malapit sa'yo, mahal mo sa buhay, anong maiisip mo kapag pinapayagan mo yung bata gawin ito, lalo sa public place at lugar kung saan alam natin umiikot yung sistema ng kalaswaan, ng kawalan ng moral, 'di ba? Hindi na natin maaawat ng marami, pero para ipasok mo pa, ipakita mo pa publicly sa mga tao yung kawalan mo ng moral sa sarili mo at inilagay mo pa inilagay mo pa sa alanganin yung anak mo. Anong depensa, anong rason paano mo i-depensa ito, no? Anong pinakamagandang dahilan mo na ginawa mo ito sa anak mo? At ikaw, kung isa kang nanay, isa kang magulang, o may kapatid ka, 'di ba? O isa kang tao, simpleng tao na mayroong moral, anong masasabi mo sa video na ito? Comment down below, tara pag-usapan po natin 'yan. Kung sakali ay pwede rin natin
nating gawa ng video yung mga reaction at komento ninyo. Pag-usapan po natin sa susunod na video in case na marami po kayong masasabi about dito. And syempre, bago po tayo magpaalam, kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun na nga, kita ulit tayo sa susunod na video. See ya!